piling mo ako'y mananahan, pagkat ikaw lamang aking kalakasan. Sa piling mo tagumpay ko'y naranasan. Hello, magandang umaga po, tanghali o gabi, anumang oras na tayo po ay naka-tune in sa programang itong Araw-Araw na Pagpapala. Ako po naniniwala sa bawat araw, sa bawat panonood, sa bawat pakikinig ninyo ng programang ito ay marami po tayong natututunan. So bago po tayo magsimula, tayo po muna ay manalangin. Panginoon, maraming salamat o Diyos sa iyong mga salita namin pong matutunan sa araw na ito. Dalangin po namin, Lord, na ito ay magiging pundasyon ng aming pananampalataya sa pangalan ni Jesus. Amen. So, ako po naniniwala na sa araw na ito, araw ng ating buhay, ay may panibagong pag-asa at panibagong pagpapala. So, ang ating pong pag-uusapan, mga kapatid, sa oras na ito, it's about life transform. Kung paano po magta-transform ang ating buhay. Sa ayaw at sa gusto po natin, darating talaga yung sitwasyon na tayo po ay mag-transform. Sabi po dito, we transform to do good things. Yung pagbabago na tayo po ay makagawa ng mabuti. Hindi po habang panahon na kung ikaw ay estudyante, balang araw ikaw ay magta-transform, ikaw ay successful na businessman o kaya businesswoman. Kaya nga po, doon sa bina-Bible studyhan ko po doon sa construction site, doon sa Timberland, marami pong na-bless yung pinag-usapan po namin yung life transformation. Kasi po, yung iba daw doon na masukan ng alalay, helper, hanggang natuto siyang mag-welding, hanggang natuto siyang gumawa ng magandang cabinet. Kaya, ganun din po yung ating buhay na darating yung araw, lahat po tayo ay magta-transform para sa ikabubuti ng ating Panginoon. Kaya sabi nga po dito, may tatlong bagay na pwedeng mag-transform sa ating buhay, yung ating physical, mental health, at saka yung emotion. Yung ating physical, hindi po nananatiling bata yan, di po ba? Unti-unti yan nagmamature, unti-unti nagta-transform. At ganun din po yung ating kaisipan. Kung dati mag-isip bata tayo, ngayon ay hindi na, nagmamature din po yung ating kaisipan. Lahat dyan ay nagmamature, maging po yung ating emotion. Pag tayo daw po ay mananampalataya sa Panginoon, pinapatatag ng Diyos yung ating emotion. So sabi nga, paano daw po tayo mag-transform? Number 1, sabi dito, offer your bodies. Ialay daw po natin yung ating katawan sa Panginoon. Sabi sa Romans chapter 12, verse 1, offer your bodies as a living sacrifice, holy and pleasing God. This is a true, proper worship. Kaya nga po, ialay na po natin yung ating buhay, yung ating katawan, bilang buhay na handog at banal at kalugod-lugod sa Kanya. Ito na po ang karapat-dapat na pagsamba sa ating Panginoon. Kaya po, pag inaalay na po natin yung ating buhay sa Panginoon, mayroon po yung tinatawag na dagdag bawas. Yan. Ano ba yung pwede nating bawasan? Kung may mga attitude tayo na hindi po kaaya-aya sa Panginoon, medyo bawasan po natin. At kung ano man daw po yung dadagdag natin, dati wala tayong time sa Panginoon, yun po magdagdag po tayo ng time sa Panginoon. Pangalawa, para tayo po ay mag-transform, sabi po dito, do not conform the pattern of this world, but be transformed by renewing of your mind. Kaya nga po, wag na daw po tayong makiayon. Makiayon sa takbo ng mundong ito. Ano ba yung takbo ng mundong ito? Di po ba? Kung tayo po daw po ay nasa Panginoon na, parang may mga bagay na pwede nating alisin. Kung dati, may hilig ka sa mga dabarkads na hindi po kaya-aya sa Panginoon, yun daw po yung ating iwasan. Kung halimbawa, napajamming po tayo sa mga, palagay na natin, direktahin na natin, mga barkada ng manginginom.
totally ba aalis ka sa kanila? Hindi po, pwede kang sumama sa kanila, pero wag mo lang gagawin yung kanilang ginagawa. Kasi nga po, wag na daw po tayong makiayon sa takbo ng Panginoon. Ipakita natin na tayo po ay nag-transform na. Sabi niya, sa halip, hayaan ninyong baguhin kayo sa pamagitan ng pagbabago ng iyong pag-iisip. Sa gayon, mapapatunayan ninyo kung alin ang mabuti, kalugod-lugod, ganap at kalooban ng Diyos. Yan po yung pwede natin gawin para tayo po ay mag-transform. Amen po ba? So, una, sabi nga po dito, ialay na po natin yung ating buhay bilang isang buhay na handog. Pangalawa, sabi nga, huwag tayong makiayon sa takbo ng kapanahonang ito dahil sa halip, hayaan daw po natin na baguhin tayo sa pamagitan po ng pag-renew ng ating kaisipan. Kung yung kaisipan po dati ay punong-puno ng paghihiganti, punong-puno ng sama ng loob, kunting bagay lang ay gusto mo ng gumanti, gusto mo ng manakit, di po ba? Ngayon ay hindi na at pinapahaba na ng Diyos yung ating pasensya. Sabi nga, ano daw po yung karakteristik bilang isang binago ng Panginoon? Sabi nga po, ang karakteristik daw po ng isang binago ng Panginoon, ito po yung new creation. Isa na po tayong bagong nilalang. Sabi nga sa 2 Corinthians 5:17, sabi doon, therefore, if anyone in Christ, sabi nga, the new creation has come, the old has gone, and the new is here. Nang sino man na kay Kristo, sabi nga, ay isa ng bagong nilalang. Amen po ba? Kung yung attitude mo dati medyo sablay, yun po yung babawasan natin. Isa ka ng bagong nilalang. Kaya minsan ang mindset mo dati para bang ano ba tong buhay nito? Parang ang tagal-tagal ko nang nagtatrabaho pero hindi pa rin lumalago. Ibig sabihin, di po ba, babaguhin ka na naman yung mindset mo. Pwede mong ialay, Lord, salamat sa trabahong ito, sa pamagitan ng trabahong ito, dito ako palalaguin at dito ako payayamanin ng Panginoon. Amen po ba? So, at ang pangalawa na karakteristik na binago ng Panginoon, dito daw po yung new heart. Yan. Sabi sa Ezekiel 36:26, sabi dito, bibigyan ko kayo ng bagong puso at bagong espiritu. Ang masuwayin ninyong puso ay gagawin ko ng pusong nasunurin. Kaya po, yung puso natin na dati na napakatigas, maraming palusot, di po ba? Ngayon ay wala na. Hindi na po tayo nagpapalusot ngayon. Amen po ba? Kung mahilig kang magpalusot noon, tinatawag lang yung dati, tinachat lang yung, tinitext lang ako, nagpapalusot na ako kaagad. Hindi ko pa nababasa yung minsan, alam ko na to parang assignment na naman, di po ba? Pero ngayon, hindi na po ako nagpapalusot ngayon. Kapatid, kung mayroon ka pang attitude na ganun ay parang yung lifestyle mo ay may mahilig kang magpalusot, di po ba? Baguhin na po natin yung sitwasyon na ngayon. So sabi nga, sa pangatlo, na karakteristik ng isang binago ng Diyos, sabi po dito, bago na din daw po yung ating espiritu. Sabi niya, bibigyan ko kayo ng espiritu upang makalakad kayo ayon sa aking mga tuntunin at masunod ninyong mabuti ang aking mga utos. Kaya po bilang isang mananampalataya, sabi nga, bago na po daw po, isa na tayong bagong nilalang, hindi na po tayo nagrereklamo, hindi na po tayo nagtatanim ng sama ng loob, at lagi na tayong nagpapatawad. Pangalawa, sabi nga dito, bago na daw po yung puso natin. Kung dati nababalutan po ng puot, galit o anuman na nakabalot sa puso natin, sabi nga, bago na rin yung puso natin. Kaya po, walang Kristiyano na namamatay ng heart attack. Amen po ba? At ang pangatlo, ito po yung bago na po yung espiritu natin. Yung espiritu na marunong manalangin, espiritu na marunong sumunod sa Panginoon, espiritu na marunong magmahal. Yan po yung bagong nilalang na sinasabi po dito. Kaya po, tayo na po ngayon ay nagtatransform na yung ating buhay. Kaya yung topic natin ngayon is about life transformation. Tayo po ay binago na ng Panginoon. Ipakita natin na tayo po ay
binago na ng Panginoon. So, mga kapatid na nakikinig, nanonood sa programang ito, kung meron pang mga bagay na nais mong gusto mong magbago pero hindi mo kayang gawin. Sabi nga ni Paul, that things I hate, that I'm not doing. Sabi ko, Lord, kung ano yung gusto, kung ano yung ayaw na ayaw kong gawin, parang ito yung nagagawa ko. Sabi nga, hindi natin kayang gawin kung wala po ang banal na Espiritu. Sabi nga ng Panginoon, without me, you can do nothing. Kaya kailangan po natin ang tulong ng ating Panginoon. So, ako pinaniniwala na mayroon po tayong natutunan sa programang ito, sa oras na ito. It's about life transform, kung paano po tayo babaguhin ng Panginoon. Tayo po ay manalangin. Salamat, Panginoon, na sa oras na ito, pinakita mo at pinadama mo po sa amin, Panginoon, kung paano po maaring magbago ang aming buhay. Unang-una, ialay po namin yung aming buhay para sa inyo, Panginoon. At pangalawa, sabi mo doon, wag na daw po kaming makiayon sa takbo ng sanlibutan. Lord, patawad kung minsan nakakasalamuha kami, napapadyaming kami sa mga bagay-bagay na hindi po nakakaaya sa iyong harapan. Pagpalain mo, Lord, ang programang ito, lahat ng sumusumaybay at lahat ng nakatune in sa programang ito sa pangalan ni Jesus. Amen.